Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna discuss today is, why does God tell us to flee from evil? Why does God tell us to flee from evil? Bakit nga ba ang Panginoon Diyos ay hindi nagsasawa na tayo'y paalalahanan, sabihan, i-remind everyday na layuan natin ang kasamaan? Bakit hindi nagsasawa ang Panginoon? Bakit paulit-ulit na sinasabihan tayo ng mga anak ng Diyos? At kung minsan pa nga, Kristiyano na tayo. Nagbabasa na ng Bible, but every time we can hear the voice of God that is telling us to flee from evil. Layuan, iwasan ang kasalanan, ang kasamaan. Bakit? Malalaman natin ngayon yan, mga kapatid. It doesn't just mean na ayaw ni Lord. But there is really a deep meaning to that. Why does God tell us to flee from evil? Ang ating pong biblical foundation is this. Deuteronomy chapter 19, verse 19 to 20. Then you shall do to him as he thought to have done to his brother. So you shall put away the evil from among you. And those who remain shall hear and fear. And hereafter they shall not commit such evil among you. Deuteronomy 19, verse 19 to 20. Then you shall do to him as he thought to have done to his brother, so you shall put away the evil from among you. And those who remain shall hear and fear. And hereafter they shall not again commit such evil among you. Alam niyo, pag binasa natin sa Tagalog ito, mas lalo nating malalasahan yung sarap. No? Sa Tagalog sabi niya, gagawin mo sa kanya ang gaya ng kanyang inisip gawin sa kanyang kapatid. Sa gayoy, iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng iba at matatakot at hindi na sila gagawa pa ng gayong kasamaan sa gitna mo. Importante ito, mga kapatid. It is really very important. Ayun, maganda yung pinost ni Eileen. Ito, magandang balita, Biblia to. Ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng ganoong kasamaan. May mga tao talaga, mga kapatid, na they really do not care whether it is a sin, a big sin, a huge sin. What matters is it will always be a sin. Maliit man o malaki ang kasalanan niyan. Those who hope that God will tolerate a little sinfulness, they generally do so. Yung bang may mga tao na ito lang naman yan eh. Okay lang kay Lord yan. Maliit na kasalanan lang yan. Mapapatawad niya ako kaagad yan. Huwag ganun ang perspective natin. Those who hope that God will tolerate a little sinfulness. Aminin nating lahat, meron tayong mga ina-identify na konting kasalanan lang naman. Maliit na kasalanan lang naman. Hindi na punado yan, hindi na yan visible o hindi na yan papansinin ni Lord. Nagkakamali ka. That's not true. A sin is a sin. Kaya tayo patuloy na nagkakasala, lagi nating ginagawa or napapalapit tayo with evil things kasi meron na tayong malaking kasalanan na nasa buhay natin. We already have a wrong doing in our lives. Kaya para sa atin, yung isang bagay na yon, walang kwenta yan kasi meron ka ng comparison eh. In your life, aminin mo na meron kang malaking kasalanan, meron kang malaking ginagawa na hindi tama. Evil things na ginagawa mo sa buhay mo. Ano yan? Hindi ko alam. Pero si Lord alam niya yan. At ang problema nito, wala kang ginagawa dun sa kasalanan na nasa buhay mo. You are not doing anything about your sin even though you recognize it as wrong.
Kaya tuloy pagka yung mga simpleng petty things na alam mong mali, parang sa'yo baliwala. Kasi bakit? You have something in your life. You have that sin living in your life na wala kang ginagawa. Totoo naman we are all sinful. You may protest, sabi mo, eto bakit? Narinig ko rin naman sa iyo, Pastor, na lahat tayo makasalanan. Tama yun. None of us is perfect. We are all sinful. Sinabi ng Bible yan, Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. In Tagalog, yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Isang aral din ito na tignan muna natin yung sarili natin bago natin tignan yung kasalanan ng iba. Hindi natin pwede sabihin, kaya ako ginagawa to kasi lahat naman tayo makasalanan. That's wrong. Hindi porket ginagawa ng marami, pwede mo nang gawin. Ang titignan mo kung ano yung gusto ni Lord. Huwag mong basihan yung ginagawa ng tao. Don't look at the world, look at the Word. Ang tignan mo si Lord, hindi ang world. Again, hindi porket ginagawa nila, pwede mo nang sabihin, siya rin naman, nagnakaw din siya. Ito lang naman ang kinuha ko Yung nga, ang laki nung kinuha niya Parehas lang yun. It's the same sin. But recognizing our sin should compel us to do something about it. Pag alam mo ng mali, okay, wag mo ikumpara sa ibang tao. Doon ka muna sa sarili mo, teka muna, mali itong ginagawa ko And then you look at the people around you, bakit sila marili naman ginagawa nila? Ako nga, ito lang ginagawa ko Siguro naman bibigyan ako ng exemption ni Lord dito. At lalo na nagsisimba naman ako pag linggo. Nagba-Bible study naman ako. Ano ba naman na huwag ko nang alisin tong ginagawa ko na ito? Sila nga matindi pa, hindi na sila nagsisimba, mas matindi pa yung ginagawa nila. Hindi ganon. When you recognize your sin, recognizing our sin should compel us to do something about it. Ibig sabihin nun, pag nalaman mo nang may ginagawa kang kasalanan, dun pa lang, kailangan ma-realize mo na mali ito. Kahit ito'y maliit na bagay, mali ito. Kailangan may gawin ako. Anong dapat natin gawin? When we understand that we have violated the will of God, we need to come to the Father and say, Lord, I need your forgiveness. Nagkasala ako, Panginoon Diyos. May mali akong ginawa. Ito pong kasalanan na ginawa ko, ito, Panginoon Diyos, hindi po ito tama sa iyong paningin. Kahit hindi nakita ni pastor, kahit hindi nakita ng aking cell group, kahit hindi nakita ng aking cell group leader, kahit hindi nakita ng tao sa paligid ko, alam kong may mali akong ginawa sa iyo, Panginoon. Anong gagawin natin? Itatago natin? Hindi natin pwedeng pagtaguan si Lord. Anong dapat natin gawin? Lord, patawarin mo po ako. Lord, I need your forgiveness, Lord God. Lord, please wash me. Please clean me, Lord God. And make me clean in your sight. Lord, linisin niyo po ako. Nagsisisi po ako. Patawarin niyo po ako. Ang importante, yung sa inyong dalawa ni Lord. Hindi man nakita ng pastor mo, nakita ka ng Diyos. Hindi man nakita ng asawa mo, hindi man nakita ng mga tao sa paligid mo, tandaan mo, nakita ni Lord yung kasalanang ginawa mo. When we recognize that we have acted wrongly toward our neighbors or that we have disobeyed God, we should not casually, yung parang you just brush aside and yung offense natin parang pinapagpaglat ng natin na parang alikabok na, well, that's just my human nature. Lahat naman tayong makasalanan ano ngayon? Sige nga, pagsasabihan ako ni pastor, pagsasabihan ako ni ganito, lahat tayo makasalanan, hello? Ganun ba gagawin natin? Yes, you can protest, pero ano ba ang gusto ni Lord? Ano bang standard ni Lord? What does God wants you to do? Hindi natin pwede sabihin ganun. Ito na talaga ako This is my human nature. Nagkamali. Ano naman? Nagkamali. Huwag ganun. Rather, we need to come to God and say, Lord, I have sinned. Lord, have mercy upon me, Lord God.
Lord, gusto ko pong matransform. Lord, gusto ko mabago, Panginoon Diyos. I want to be transformed into the likeness of your Son, Jesus Christ. So, hindi po ako magkakaroon ng desire na gawin ulit. Hindi na po ako magkakaroon ng desire na maulit-ulit itong nangyari na ito. Alam kong mali ito, Panginoon Diyos eh. Hindi natin pwedeng gamiting standard basis yung tao sa paligid natin. Ang standard ng buhay natin, ang basis ng buhay natin, si Lord. Ayon sa mata ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niyong Deuteronomy 19:19 to 20, it gives us a clear instructions in how to deal with our sin. Ano sabi nung 19? You shall purge the devil, the evil from among you. Alisin mo yan, patayin mo yan, yung kasalanan sa buhay mo. Iwaksi, sabi nga ng ating Panginoon. Iwaksi mo yung kasamaan. Yung evil desires, yung evil thoughts sa puso ninyo, alisin mo yan. At ano sabi niya? The rest will hear and be afraid and will never again do such an evil thing among you. Ito ang katotohanan. Kung gusto mong mabago ang tao sa paligid mo, ikaw muna ang magbago. Ito yung thought niyan eh. Kaya sabi niya, you shall purge the evil from among you, the rest will hear and be afraid and will never again do such an evil thing among you. Kaya anong nangyayari? Nagpapasalin-salin. Gagawin ko, ginawa niya eh. Ako nga, hindi ganun katindi nung ginawa niya eh. Ginawa ko. Nakita nung isa, o ba't ginawa mo yan, gagawin ko rin. Ang sarap eh, nakaka-enjoy. Fulfilling, may thrill. Pero alam niyong mali. Alam niyong kasalanan yun. Hindi ba? Pag nga nangyari, nakita niya, nakita nito, nag-uulit-ulit eh. Nagkakaroon ng domino effect, tuloy-tuloy na yun. Kaya sabi ni Lord, sa'yo pa lang, tanggalin mo na yan, iyang kasamaan. Sa'yo pa lang, alisin mo na, patayin mo na, iwaksi mo na. Purge the evil from among you. The rest will hear and be afraid. O simple lang. Halimbawa magkakaibigan kayo. Gawin natin to. Trip lang. Mga Christian na kayo wag magagalit si Lord. Hindi, ngayon lang naman tapos hingi tayong tawad kay Lord. Alam mo nang mali yun. Kung sa'yo in-stop mo pa lang, teka muna, wag natin gawin yan. Mali yan. Magagalit si Lord. Baka mahirap na maparusahan tayo ni Lord. Baka mapitik tayo ni Lord. Nakakatakot. Alam na nating mali, wag nang gawin. Wag na. Doon pa lang ihinto mo na. Doon pa lang i-stop mo na. I-purge mo na. Right at that very moment. Ano sabi ng Bible? Resist the devil and he will flee from you. I-resist mo na yung temptation. Labanan mo na. Doon pa lang putulin mo na. Patayin mo na yung evil thoughts. Para hindi ka na makahawa. Para hindi mo na maikalat pa. Kaya minsan, ang mga magkakaibigan, paano merong magsusulsul, merong manggagatong. Sige na, minsan lang, one time lang naman doon pa lang, patay. No, hindi, wag. Wag, mali yan. Mali yan, wag nating gawin. You pray. Ano sasabihin nga? Baka magalit si Lord sa atin, mahirap na. Baka yung mga blessing natin, baka mamaya magalit si Lord sa atin. Wag na nga. Kaya sabi dito, the rest will hear and be afraid, and will never again do such an evil thing among you. Natatandaan ba ninyo? Centuries later, Jesus told a woman who was caught in the act of obvious sin. Yung babaeng i-stoned to death. John 8, ano sabi niya? Go, from now on, sin no more. Humayo ka na. Mula ngayon, huwag ka nang magkakasala. Alam niyo, facing the fact that we are sinful creatures, totoo naman talaga Harapin natin ang katotohanan na tayo makasalanan. Pero, facing the fact that we are sinful creatures is not the same as tolerating sin in our lives. Magkaiba yun. Yung alam natin ang katotohanan na makasalanan tayo, nagkasala tayo, pero tinubos na tayo ng Panginoon Diyos. Iba yung alam mong makasalanan ka, iba yung tinotolerate mo yung kasalanan sa buhay mo. Iba yun Ganito yan alam mong makasalanan ka. Yes, I'm a sinful person, pero may hope na binibigay si Lord sa akin.
na kahit nagkasala ako, pinapatawad ako ng Panginoon. May grace ang Panginoon Diyos. Yung biyaya, yung awa ng Panginoon, yun ang nagsusustain sa akin araw-araw na kahit pa nagkakasala ako sa aking pananalita. Pero if I confess my sin to God, if I ask forgiveness to God, He is gracious and merciful to forgive me. Yun, iba yun. Iba yung tinotolerate mo yung iyong kasalanan sa buhay mo. Makasalanan, sige, let's get it on. Total, makasalanan din naman, hayaan mo na. Pag malapit ng mamatay, hingi ng tawad. Ang tanong, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ang tanong, makakahingi ka pa ng tawad. Pero kung abutan ka na, paano ka na? Iba yung tolerating, iba yung admitting the fact that we are sinful. Nakukuha natin, pag alam mo nang makasalanan ka na, huwag mo na i-tolerate. Have time to repent. Confess and ask forgiveness from God. Yun na nga, makasalanan ka na, hindi ka pa humihingi ng tawad. Makasalanan ka na, nagpapakasama ka pa. Scripture teaches us that God's desire for us, sinasabi ng Bible palagi, ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Layuan ang kasalanan. Kamuhian natin ang kasalanan. We have to hate sin. We need to hate sin. And we have to hate its consequences for us to completely avoid evil things in our life. Dapat alam mo ang consequences. Lagi mong iisipin ang consequences. Simple lang, ayaw ni Lord. That's the rule of the planet. Wala nang paliwanag. Hindi ko to gagawin kasi ayaw ito ni Lord na gawin ko. Lalayuan ko to kasi bakit ayaw ni Lord ito. Hindi ba sapat yun? Isn't that enough? Para hindi natin ma-tolerate yung sin sa buhay natin. Minsan, alam mo, I always encounter this. Yung bang may magpapa-counseling sa'yo na alam niya na. No, may strategy ang counseling. You brought the surface. Ano ang root ng problema? And then you deal with it. Sabi mo sa kanya, inaamin mo ba na iyan ang problema mo? Ano yung pride mo? Anong problema mo? Yung bitterness mo na yan. Alam mo ba nagkakasala ka sa Panginoon Diyos yan? Hindi maganda yung may bitterness ka sa puso mo. I-release mo yan. Kasi pastor ganito Hindi ko na maalam pastor. Talagang pangangatwiranan pa niya. Come on. Sin is a sin. Pag sin, admit your sin, confess your sin, ask forgiveness about your sin. Simple lang. Hindi ko na kailangan ipaliwanag ng napakaraming verses sa Bible. Para ma-justify ko na mali yun at kasalanan yun, simple lang. Ayaw ni Lord yung ginawa mo. Isn't that enough? So ganun din sa atin. Pag may ginawa tayong mali, tanungin mo yung sarili mo. Gusto kaya ni Lord yung ginawa ko? Ako hindi gusto ni Lord yun. Hindi gusto ni Lord na nangupit ako. Hindi gusto ni Lord na nakita ko ng kapwa ko sa aking pananalita. Ayaw ni Lord ng ganun Ayaw ni Lord na nag-iisip ako ng masama sa kapwa ko. O alam mo nagkamali ka. Alam mong ayaw ni Lord. Alam mong hindi pasado sa standard ni Lord yung ginawa mo. Ang tawag doon, disobedient. And when you disobey God, you are sinning to God. Nagkakasala ka sa Lord, mga kapatid. Ang desire ni Lord sa atin, magalit tayo sa kasalanan. At sabihin ko to sa inyo gumagawa kayo ng mali. Gumagawa tayo ng kasalanan. Hindi nagagalit si Lord sa atin. Nagagalit si Lord sa ginagawa natin. That's the reality of it. Yung kasalanan na ginagawa natin, doon nagagalit si Lord sa kasalanan ginagawa natin. Hindi sa atin. Kaya nga pag lumapit tayo sa Kanya, mahal niya tayo. Yet we were still sinners. God died for us. Jesus died for us and God loves us. Mahal ka ni Lord. Nagagalit si Lord sa kasalanang ginagawa mo. Nagagalit si Lord sa mga kasalanang lumalabas sa bibig mo. Sa mga kasalanang iniisip mo. Doon nagagalit ang Panginoon Diyos. God loves the sinners but He hates the sin. Kung ang Diyos natin galit sa kasalanan, dapat tayo galit din tayo sa kasalanan. Kamuhian natin ang kasalanan. The desire of the Lord in our life is this. We are not to imitate evil. Huwag nating gayahin. Alam na nating mali yung ginagawa sa paligid natin. Huwag na nating gayahin. Can I see an amen to that? Can I see an amen
to that. We are not to imitate. Bigyan ko kayo ng 4 ha. From this point. Okay, yung standpoint ko rito. The desire of the Lord for us is this. We are not, number 1, to imitate evil. Number 2, we are not to embrace evil. Ibig sabihin, when we say evil, yan yung sin. Yan yung kasalanan. Yan yun. Huwag nating yakapin ang kasalanan. Let us not embrace sin. Let us not embrace evil. Let us not imitate evil. Alam na nating mali yung ginagawa ng paligid natin. Huwag na nating sundan. Huwag na nating gayahin. Bakit ayaw ni Lord dun? We are not to flirt with evil. Pangatlo, ano yung flirt? Yung minsan dumidikit ka, maya wala ka na naman. Maya kakabit ka na naman, didikit ka na naman, ikot-ikot ka na naman. Yan yung flirting eh. Alam niyo yung word na flirting? Ha? Flirting yun, sometimes doon ka, tapos labas kang konti. Hindi tayo nakikipag-flirt sa kasalanan. Layuan mo yan. Kamuhian mo yan. Itakwil mo yan. Isumpa mo yung kasalanan sa buhay mo. Ito pa isa. We are not to be curious about evil. Subukan ko nga, try ko nga ako anong feeling. Subukan ko lang. Alam nyo, I've been there, done that. I was second year high school, I believe. Nakikita ko yung mga kapwa kong kaibigan ko nagyoyosi. Subukan ko nga, try ko nga lang. Ano kaya ang lasa? Ano kaya experience? Ano kaya feeling na nagyoyosi? Nung sinindihan mo na yung isa, ayun na, naging bisyo na. Yung pag-inom, subukan ko nga ulit. Marami sa atin, we already, being set free from vices. Pero yun dahil sa, sige na, try mo lang ulit. Isa lang. Ayan na naman. Naumpisahan ka na naman. At nahihirapan ka na namang alisin sa buhay mo yan. Maling relationship. Try ko nga ang pogi eh. Try ko nga ang ganda eh. Alam mong mali, huwag mo nang gawin. We are not to be curious about evil. Pag alam nating mali, as much as possible, alam mo na ang consequence. Huwag mo nang alamin yung detalye ng consequence. Ang consequence nun, magagalit si Lord. Yun lang ang consequence. Walang pinagkaiba yun. Hindi na kailangan ipaliwanag sa iyo na papaluin ka, paparusahan ka, paluluhurin ka sa munggo pagka sinuway mo yung magulang mo. Isipin mo lang, ayaw ng magulang ko ito. Ayaw ito ng nanay ko. Binilin ito ng nanay ko sa akin. Huwag mong gagawin yan. Hindi ko to gagawin. I will not imitate evil. I will not embrace evil. I will not flirt with evil. I will not be curious about evil. Yang 4 lang na yan. Rather, we are to turn our backs on it and run from it at full speed. Takbuhan, layuan, alikuran ang kasalanan. Ito yung big question. Why does God want you to flee from evil? Why does God want you to flee from evil? Bakit nga ba gusto ni Lord na takbuhan mo, layuan mo yan? Bakit? Kasi gusto lang ni Lord? Kasi may batas ang Panginoon Diyos? Kasi yun ang will ni Lord? Hindi. Makinig ka kapatid. Why does God want you to flee from evil? Because He desires to protect you. To protect us from what? From the terrible consequences of sin. Kaya ayaw ni Lord na gumawa ka ng kasalanan, kaya gusto ni Lord na takbuhan mo ang kasalanan kasi iniingatan ka niya na hindi mo maranasan yung consequences nung kasalanang ginawa mo. Bakit? Because the Lord knows what you will reap when you sow sinfulness. Alam ng Diyos kung anong aanihin mo pag nagtanim ka ng kasalanan sa buhay mo ngayon. Aanihin mo yung itinatanim mo. And it will be a harvest of terrible consequences. And it includes what? Severe pain. It includes severe trials in life. Kaya nga sinasabi ko palagi, kung minsan, kaya tayo humaharap sa matinding problema ng buhay, kaya tayo humaharap sa matinding consequences ng buhay kasi dahil tayo rin ang gumawa ng problema natin sa buhay.
Kung i-analyze mo lang, bakit ko nararanasan ito? Kasi nagkasala ako eh. I have made wrong decisions in life. Bakit? Dinisobey ko si Lord eh. Natatanda ako nung panahon na yun, I was praying to God to give me a wise decision and the Lord really impressed me. The Lord showed me the decisions that I have to do but I disobeyed God. Ang sinunod ko yung feelings ko eh. Ang sinunod ko yung emotions ko. Ang sinunod ko yung will ko. Hindi ako nakapag-intay eh. Sinuway ko ang Diyos. Ito nangyari ngayon sa akin. Ito ngayon ang problemang hinaharap ko. Kasi bakit? Nagkasala ka sa Panginoon. Hindi mo siya sinunod. Ikaw rin ang may gawa. And you are harvesting a terrible consequences because of your disobedience to God. And you are harvesting trials, you are harvesting heartaches, and you are harvesting adversities. Don't do it. Wag mo nang gawin. Pag alam mong ayaw ni Lord, wag mong gawin. Pag alam mong hindi gusto ni Lord na gawin mo, hindi gusto ni Lord na sabihin mo, hindi gusto ni Lord na isipin mo, alisin mo na kaagad yan. You flee from evil. And when you flee from evil, you will experience the blessings of the Lord in your life. Wala namang sumunod kay Lord na naghihirap eh. Wala namang sumunod kay Lord na nahirapan. Walang sumunod kay Lord na naparusahan. Lahat pinagpala, biniyayaan, iningatan, ginabayan ng Panginoon Diyos. But when you disobey Him and you don't flee from sin, you embrace sin, you imitate sin, I'll tell you this, may consequence yan. Ano yon? Hindi natin alam. Si Lord ang nakakaalam. You flee from it, mga kapatid. Ano ba yung ating principle, life principle? Obey God and leave all the consequences to Him. You reap what you sow, more than you sow, and later than you sow. The reason why God wants us to flee from evil? Because He loves us. And His desire is for our protection, for our safety, and for our provision. My prayer and my desire is through this life application. Ito pong ating series na pinag-aaralan. Really enlighten us to flee from evil. To flee from evil. Huwag entertainin ang kasalanan, ang magiging bunga ng kasalanan sa buhay natin. Ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayong lahat dito ay mga magulang na. Bakit ba natin pinagsasabihan ng mga anak natin? Bakit ayaw nating papuntahin ang mga anak natin sa mga lugar na ayaw nating puntahan nila? Bakit natin tinuturuan ng mabuting asal ang mga anak natin? Bakit natin tinuturo ang magmahal? Bakit natin tinuturo ang maging responsable ang mga anak natin? Isa lang, mahal natin sila. Pinoprotektahan natin sila. Kaya nga tayo magulang, sinasabi natin sa mga anak natin, anak, hindi naman para sa akin itong sinasabi ko sa iyo. Kaya ako ito sinasabi sa iyo, kaya kita pinapaalalahanan, kasi mahal kita anak. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan ko lang ang kinabukasan mo. I'm just protecting you. I'm just helping you. Preparing for your future. The same heart of a godly parent is the same heart that God is giving us. Hindi nagagalit ang Diyos sa atin. Nagagalit siya sa kasalanang ginagawa natin. At pagka napi-please natin ang Panginoon Diyos, nakikita natin ang reward. Nakikita natin ang pagmamahal niya sa buhay natin. Ang dalangin ko po, mai-apply natin ito sa ating buhay. Hanggat maaari, nakagawa man tayo ng kasalanan, humingi tayo ng tawad kaagad sa Panginoon. Ask forgiveness, and umasa ka kapatid, na tayo ay laging pinatatawad ng ating Panginoon Diyos. Kung may mali man na ginagawa tayo, alisin na natin. Huwag nating itolerate ang kasalanan. Hindi nalulugod ang ating Panginoon Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong
bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, God loves you and He is so merciful that if we confess our sin, patatawarin niya tayo. Magalit, talikuran, iwaksi, kamuhian ang kasalanan sa ating buhay. At lagi niyong tatandaan at huwag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all mga kapatid with the love of the Lord.